buhay na ugnayan sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa ating Diyos, upang mapalago natin ang isang buhay na puno ng tunay na koneksyon at kahulugan. Ang ating pamagat ng ating pag-uusapan, mga kaibigan, ay tungkol kung ano ang laman ng bago. Ano ang laman ng bago? Yan. Ayon sa Lucas, Kabanata 12, talatang 15, ito ang sinasabi: "Magbantay kayo at mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya." Ano ang laman ng bago, kaibigan? Yan. Napansin mo ba na kung paano bawat isa sa atin ay may dalang bag? May dalang bag. Ito man bag ay yung belt bag, shoulder bag, backpack, bag, maraming klaseng bag. May malaki, may maliit, may backpack, may shoulder bag, may sling bag, may eco bag, at minsan may bit-bit pa tayong supot. Supot, maliit. So, pero hindi lang ito tungkol sa literal na bag, mga kaibigan. Ang gusto kong tanungin ngayong araw na ito, ano ang laman ng bag? Sa buhay, meron tayong tinatawag na spiritual bag. Spiritual bag. Ito ang layunin, ito ang ating puso, isipan, at kaluluwa. Dito natin inilalagay ang lahat ng ating iniisip, ating nararamdaman, at pinaniniwalaan. Ang problema, minsan punong-puno ang bag natin ng mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating buhay Kristiyano. Kaya ngayong araw, titingnan natin kung ano ang dapat at hindi dapat laman ng ating mga bag. Punto number 1. Minsan, puno ang bag pero walang kwenta ang laman. Puno ang bag pero walang kwenta ang laman. Ano kaya yon? So marami tayong dinadala sa ating spiritual na bag. Naroon yung trabaho, nandun yung pressure, yung pride, ano ba? Insecurity, inggit, yung inggit, bitterness, takot, at guilt. Pero sa kabila ng dami ng laman, hindi ito nagbibigay ng kapayapaan o kagalakan. Tandaan natin, mga kaibigan, hindi nasusukat ang halaga ng buhay sa dami ng gamit, kundi sa laman ng iyong puso, laman ng ating puso. Halimbawa, may isang estudyante na laging may mabigat na bag. Kala mo punong-puno ng mahalagang gamit. Pero nung nawala siya sa klase at binuksan ng guro ang bag, puro basura pala. Puro basura, balot ng candy, papel na hindi na kailangan, at mga sirang-sirang lapis. Ganyan din tayo minsan, mga kaibigan. Puno, pero walang silbi. Punto number 2. Alisin ang hindi na kailangan. Ayon sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 1, itabi natin ang bawat pabigat at ang kasalanang pumipigil sa atin. Kapatid, tanungin mo ang sarili mo. May galit ba akong hindi pa rin pinapalaya? May pride ba akong tinatago sa puso?
may kasalanang paulit-ulit kong ginagawa, pero hindi ko binibitiwan. Ano kaya yun? Parang bag sa isang biyahe. Mas magaan ang lakad kapag wala kang bitbit na hindi kailangan. Minsan kailangan mong magbawas para makalakad ng mas mabilis sa landas ng Diyos. Punto number 3. Punan ang bag ng mahahalagang bagay. Sa halip na basura, punan natin ang ating spiritual na bag ng mga bagay na makatutulong sa ating pananampalataya. Salita ng Diyos. Ayon sa awit 119, talatang 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So ang Biblia, mga kaibigan, ang ating mapa. Ang Biblia ang ating mapa. Ating gabay. Walang manlalakbay ang aalis ng walang direksyon, di ba? Walang manlalakbay na aalis na walang direction. Kahit na nga yung mga nagbibigay ng content, ng mga content ng iba-ibang lugar, meron silang mapa. Ginagabayan sila ng mapa. No? Nakalagay sa cellphone. So, para lang magkaroon siya ng direction. So, kung wala kang regular na quiet time, kaibigan, parang bumabiyahe kang walang mapa. Dapat meron kang quiet time. Tahimik na oras upang pagninilay-nilay. No? Magnilay-nilay sa salita ng Diyos, sa mga gawain. Pangalawa, yung panalangin. Di ba? Manalangin ka. Manalangin kayo ng walang patid. Ayon sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 17. Kasi ang panalangin, ang ating komunikasyon doon sa Diyos. So kung hindi ka makikipag-usap sa Diyos, paano mo malalaman ang kalooban niya sa buhay mo? Di ba? Kung hindi ka makikipag-usap sa ating Diyos na buhay, paano natin malalaman ang kalooban niya sa buhay mo, sa buhay ko? Letter C, pananampalataya. Ano nga yung una? Ha? Ano nga yung una? Salita ng Diyos. Pangalawa, panalangin. At pangatlo, pananampalataya. Ayon sa Hebreo 11, talatang 6, hindi kalugod-lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Ito ang pinakamatibay na laman ng ating bag, mga kaibigan. Yun ang pinakamatibay na laman ng ating bag. Pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita ang kasagutan, naniniwala ka pa rin. No? Naniniwala ka pa rin na makikita mo. Pangapat, pag-ibig at paglilingkod. Ayon sa Korinto, Kabanata 13, talatang 13, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat sa ilagay sa ating bag. So ang bag ng isang tunay na Kristiyano ay puno ng pag-ibig sa Diyos, no? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at sa mga nawawala. Punto number 4. Hindi lahat ng bag ay pare-pareho. Diba? Hindi lahat ng bag na pare-pareho. Minsan, naiinggit tayo sa bag ng iba. No? Naiinggit tayo sa bag ng iba. Bakit siya may magandang trabaho? Bakit siya ang saya-saya? Pero tandaan mo, kaibigan, hindi mo alam kung gaano kabigat ang dinadala ng iba. Huwag mo ikumpara ang bag mo sa bag nila. Mari ang bag mo ay magaan. Pero ang bag nila ay maganda nga, mabigat naman. Ayon sa Galatia 6, talata 4 hanggang 5,
siyasatin ng bawat isa ang kanyang sarili, sapagkat ang bawat isa ay may sariling pasaning dapat dalhin. O, di ba? Kaya huwag natin ikumpara. Baka mamaya, mas mabigat yung kanyang pinapasan, yung sa iyo magaan. Di ba? Huwag natin ikumpara. Tanggapin mo ang nilalaman ng bag mo ngayon, kaibigan. At hayaang si Kristo ang mag-ayos at magbawas dito. Sa konklusyon, mga kaibigan, ngayong araw na ito, hayaan mong ang Diyos ang tumitingin sa laman ng bag mo. Huwag mo lang ipakita ang panglabas. Ipakita mo ang kalooban. Baka kailangan mo nang ilabas ang pride mo at ipalit ang pagpapakumbaba. Baka naman kailangan mong alisin ang galit mo sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, at palitan mo ng kapatawaran. Baka puno ka ng takot ang bag mo, pero handang punuin ito ng Diyos ng kapayapaan sa iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa paalala na ang aming buhay ay parang bag, na kami ay may kakayahang umili kung ano ang ilalagay dito. Patawarin mo po kami kung minsan ay pinupuno namin ito ng mga bagay na walang kabuluhan. Alisin mo ang galit, ang takot, ang inggit at kasalanan. Punan mo ang aming puso ng iyong salita, ng iyong presensya at ng iyong pagmamahal. Gusto namin dalhin sa bawat araw ang tamang laman na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kaibigan sa makikisama, pakinig sa ating Connected Ka Ba? Ito ang inyong kaibigan, kapatid, kay Kristo, si Kinglan Mark Galon. Shout out po sa lahat ng nakikinig. God bless us all.